Hi, I'm Grace Dometita. Let us remember how Jesus took our place. Remembering how Jesus took our place. In Romans 3:23 it says na for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Let us pray before I would continue on the message na patungkol sa huling wika ng ating Panginoong Jesus. And that is the fifth word na sinasabi niya na nauuhaw ako. But in John chapter 19 verse 28, we will read yung ganap na sinasabi na alam ng Panginoong Jesus, that particular verse ng pagkakasabi niya na nauuhaw ako. So before that, let us pray. Father God, you are good, and we thank you for your loving mercy. Lord, you have a plan, and your plan, Lord, is for our good and to give us hope and a future, not to harm us. Father, that future is our everlasting life. Thank you, Lord. And I pray that you forgive me as your speaker right now. My sins are many, but because of your loving mercy and grace, you have cleansed me and washed me. And I receive your blessing, Lord God. I receive your forgiveness. I receive your holiness right now, Lord. And I thank you, Lord, na you have given me this privilege, Father, to speak forth how I see and how I hear your words. I pray that my words, I will not just say your words, but Father, allow me to make your words really matter to all of us na makikinig, Lord, sa iyong huling wika na nauuhaw ako. I pray this in the mighty name of our Lord Jesus. Holy Spirit, have your way in us. Thank you, Lord. Ang unang maliwanag pong makikita natin sa pagkabasa dito sa John 19 verse 28, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Ano ba yung halaga ng salita ng Panginoong Jesus na nauuhaw ako? Dito pinatutunayan na completely human ang Panginoong Jesus yung sandaling narito siya sa lupa. And our Lord Jesus is our human Savior. Nakikisimpathize siya, nakikidama siya ng ating pinagdadaanan din dito sa lupa. Wala tayong magiging excuse. Sabi nga nung isang awit na alala ko, He walked where I walk. Tapos, ibig sabihin lahat ng dinadaanan natin dito sa lupa ngayon ay kanyang pinagdaanan. Binata niya yung persecution, yung beating, yung klase ng trial, yung mahusgahan ka, yung mapag-isipan ka, maichismis ka, lahat yan. Yung ma-broken hearted ka, Jesus is the perfect one na makakapag-sympathize sa atin. Napakasarap isipin na meron kang isang kaibigan sa pagiging Diyos ng Panginoong Jesus. Subalit, naging tao rin siya na talagang makaka-sympathize sa atin, di po ba? Ang Panginoong Jesus hindi siya humingi ng tubig. Sa halip na ang sinabi lamang niya, yung kanyang nadarama nung moment na yun, nauuhaw ako bilang tao. Pero dahil sa alam naman niya na sandali na lamang at alam niya na
Sabi nga niya, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Naganap na. Kung kaya ang huwisyo ng ating Panginoong Jesus, buo yung kanyang, kumaga, aware siya sa nagaganap. Hindi siya yung nakakoma no? Bagamat nakahang siya on that cross, siya ay malinaw ang kanyang pag-iisip. Alam niya na naganap na ang lahat ng bagay upang matupad nga ang nakasulat, no? Kaya nasabi niya yung nauuhaw siya. Bilang tao dito na sumunod sa Diyos Ama para maligtas tayo, matubos tayo sa ating kasalanan. Alam niyo po sa Hebrews 2:17, nakasulat doon na kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid at sa lahat ng paraan upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-alay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Ayan. Ito po yung tandaan po natin kung bakit siya nabayubay sa krus, ay upang tubusin tayo sa kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Dahil walang nakaabot nga talaga sa sa pamantayan, sa standard ng ating Ama. Dahil sabi nga, ang mabubuting gawa ay tila maruming basahan lamang sa mata ng Panginoon. So sino at ano? Okay, even the lamb, yung mga tupa noon na nung panahon sa Old Testament ay kailangan ng tupa, yung dugo niya. At ang Panginoong Jesus ang ating kordero na nag-alis ng ating kasalanan. Siya yung propitiation na yan, ibig sabihin pay the full penalty of our sins. At yun din po ang only payment that was fully accepted by God because He is holy. And yun lamang ang nakasatisfy, fully satisfactory yung ginawa ng Panginoong Jesus na pagsunod, na siya ay namatay sa krus. Kaya inaalay niya bilang siya na yung nagbayad, siya na yung nagtubos sa atin. Kaya tinatawag siyang Redeemer because He has redeemed us from our sins. Ano po? As I read and meditate on the Bible po kasi, it doesn't mean na I understand everything in every way ang nasusulat po dito. I don't. Kaya lamang po, in this journey, it would be good that together we understand better, tapos po ay mai-apply natin na sa buhay natin consistently because there's just only yung ultimate and safe and reliable source for truth. And it's gonna be the Word of God, itong Bible po. So, patuloy po tayo sa pagbalik sa sinabi ng Panginoon. Sinabi rin niya na yung naganap na iyon ay ang nasa John 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya the Lord deserves all the glory. The Lord Jesus deserves all the praises and worship na maiaalay natin sa Kanya. Dahil una niyang inialay ang Kanyang buhay para sa atin. And He did not wait for us to draw near to Him. Siya yung siya yung tumawag sa atin. And the good thing about the Lord Jesus in His ministry, hindi lamang niya tayo tinuruan kung paano mabuhay. Tinuruan niya rin tayo kung paano mamatay sa ating sarili, sa ating flesh, sa ating kagustuhan upang masunod ang perfect will, ang kalooban ng ating Diyos Ama sa langit. Salamat sa Kanyang salita at ang Kanyang pagkauhaw ay hindi na walang halaga. Kaya tayo ay makakalapit sa trono ng Panginoon ngayon sa ginawa ng Panginoong Jesus. Nang ang Kanyang pagkauhaw, tayo ay makatitiyak na
we can have, siya ay hindi humingi sa atin dahil tayo ng tubig. Tayo ang nangangailangan sa Kanya. Ayun po, ng tubig na nag ah, tubig that is living water. At kapag tayo'y uminom nito, ay hindi na nga tayo um, mauuhaw pang muli. Let me give you the verse that talks about yung living water, na hindi kung kaya ang Panginoong Hesus ay hindi humingi ng tubig dahil siya iyon. Siya ang nagbibigay. He is the gift of God that keeps on giving. Kinailangan lamang niya just to sympathize with us. Sinabi niya na nauuhaw siya bilang tao. In the book of Revelations chapter 22 verse 17, sabi rito, "The Spirit and the bride say, 'Come.' Everyone who hears this must also say, 'Come.' Come, whoever is thirsty." Tagang paulit-ulit yung pag-imbita sa atin. So parang ang ganda ng, sa huli ko na lamang babanggitin na ang title ng message nito is Come Thirsty. Ang ganda sigurong ganun, ang isipin natin sa uri ng imbitasyong ito. Anong klase? Hindi ito invitation para sa birthday, but to come to the living water, yung source, yung ng buhay. Ulitin ko po, come whoever is thirsty, accept the water of life as a gift, whoever wants it. Sa ibang version sabi doon, come taste the water of life without price. Anong ibig sabihin nun? Free. Libre. Di ba ang hilig naman natin talaga sa libre? Pero bakit? Ang ironic doon, tayong mga tao, lalo na mga Pinoy, gusto natin libre, free, and yet parang kulang pa ang ginawa ng Panginoong Hesus, na siya ay nagbayad ng kasalanan natin, na binayaran niya yung hindi niya utang. Tapos tayo naman, anong ginanti natin at ginagawa hanggang ngayon ng iba sa atin na tao, lalo na mga Pinoy. May particular na lugar pa nga na tuwing mahal na araw, ang ginagawa nila ay nagpapapako pa uli sa krus. Tila ba hindi pa sapat yung propitiation, yung ang Diyos nga tinanggap na eh. Ano ang katunayan na ang ginawa ng Panginoong Hesus ay katanggap-tanggap sa Panginoong sa ating Diyos. Dahil kaya niyang ipangako na kung paanong siya ay nabuhay na maguli pagkatapos ng kamatayan niya, ay nangako siya ng buhay na walang hanggan. Kaya inaaniyahan ko po kayong lahat na sa ating pagkauhaw, nauuhaw ba tayo sa taong may makikinig sa atin? Nauuhaw ba tayo sa righteousness, sa matuwid, dahil panay na lang ang pandadaya sa atin? Nauuhaw ba tayo sa maraming bagay? Narito po ang paanyaya ng ating Panginoon sa kanyang mismong salita. Tayo ay lumapit sa Kanya dahil siya ang tubig na kinakailangan na makakapatid ng lahat ng nauuhaw. Tandaan po natin na ang Panginoong Hesus ay binigyan tayo ng katiyakan, nakisimpathize siya sa atin, at alam niya ang ating pinagdaraanan. Ulitin ko po, nasa huwisyo ang Panginoong Hesus. Nung siya ay nakabayubay sa krus, He knows, alam niya, at naganap na dahil nasunod niya, na-accomplish niya. Kaya niya nasabing, nauuhaw siya. Tayo po manalangin, at para po sa lahat ng nauuhaw sa sandaling ito, atin pong tanggapin ang
imbitasyon, ang paanyaya ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Kung kayo po ay tatanggapin na ang Panginoong Jesus ang siyang inyong manunubos, ang kanyang kabutihan, kung tatanggapin po ninyo at isusuko ang lahat sa inyong buhay, sa inyong pagkatao, siya ay tapat na tayo patatawarin at lilinisin sa ating lahat ng kalikuan at patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo po ay ang mga anghel ay magdidiwang dahil ang ating pangalan ay masusulat sa katulad ng isang masamang tao na napako rin sa krus, subalit pinangakuan ng Panginoong Jesus na ngayon din ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Kung nais po natin ang pangakong ito, ang salitang ito, ang pangakong ito na matanggap natin sa buhay natin, tanggapin po natin ang Panginoong Jesus, ang kanya pong salita. Humana po tayo ng isang church na tayo po ay lalago sa kanyang salita. Ano po? Kaya salamat po sa inyo pong oras na nakasama ko po kayo upang muli damahin ang pandama ng Panginoong Jesus ng kanyang pagkauhaw. God bless you.